Hindi ako familiar sa mga karakter nito, pero nag-enjoy ako gawin kasi ang cute nila. Hello Cele Babies! Full fondant ulit tayo ngayon. Hindi ko na nga sa inyo pinakita kung paano ako nag-ganache kasi nakita nyo naman na alam nyo naman na kung paano ako gumagawa nun. 7x2 Choco Moist ang cake natin dito. Overhead method tayo this time kasi mababa lang naman yung cake kaya kayang-kaya niya ng saklob method. Yung mga toppers neto, wala akong video kung paano ko yung ginawa kasi sobrang busy talaga nung araw na yon. Hindi ko na naisingit mag-film. At saka kinamay ko kasi yun mga be. Baka may makapansin na naman kaya hindi ko na lang sinama. Eto na nga mga mare, may ichichiga ako sa inyo ngayon. Alam ko gusto nyo to. Na-stress nga tayo ng very light sa pagdi-deliver nitong cake. Ang customer nga natin dito is nasa Taguig. So from dito sa akin, sa Fairview, kailangan ko mag-book ng Lalamove Sedan na lagi ko namang ginagawa para mahatid tong cake sa customer ko sa Taguig. So ito na nga, nag-book na ako ng Lalamove Sedan. From Fairview to Taguig, ang naging fare is 655 pesos, which is wala namang problema sa amin parehas na customer. Ngayon, tumawag si driver if willing daw ba mag-add ng pang-toll para mas mabilis yung delivery. Ang toll daw is parang umabot ng 300 plus. Sa akin, wala namang problema. Ang importante lang, ma-deliver ng maayos yung cake, tsaka sino-shoulder naman talaga ni customer yung delivery fee. Ngayon, pagka-pick up pa lang ng cake, sinend ko na sa kanya sa GCash yung pang-toll niya. Kasi yung delivery fee na 655, yung customer ang magbabayad nun pag na-receive yung cake. Ayun na nga, okay na. Sobrang aligaga ako that day. Hindi ko na siya na-monitor dun sa app. Kasi nga, diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo na ako lang talaga mag-isa, mula pagbili ng supplies, pagbe-bake, pagde-decorate, at pag-aasikaso ng pagde-deliver, ako lang talaga. Kaya nung araw na yon, hindi ko na talaga na-monitor si kuya kung nasa na siya. Sanay naman ako kasi suki na ako ng Lalamove Sedan. Sila talaga yung gamit ko sa pagde-deliver ng cake, lalo na pag malalayo nga sa akin. Mga 3 PM siguro, nag-update sa akin yung customer na dumating na sa kanila yung cake, pero wala na siyang ibang sinabi, kaya alam ko na settle na yon, nabayaran niya na kasi nakuha niya nga yung cake. Tapos mga 5:30 siguro ng hapon, tumatawag ulit sa akin yung Lalamove driver. Ang sabi niya, hindi pa daw siya binayaran ng customer. Ang sabi daw sa kanya ni customer, magpapakash in pa, isisend na lang sa kanya yung payment. Hindi ko rin makontak si customer that time kasi nga siguro busy din sila kasi may celebration din sa kanila. Sabi ko baka nakalimutan, hindi naman siguro tatawag sa akin si Lalamove driver kung talagang nabayaran na kasi lagi talaga ako nagpapadeliver sa Lalamove. So nagsettle ako, sinend ko yung payment na 655 dun sa delivery fare. Tapos ito na nga, mga 9 PM siguro nag-confirm sa akin si customer na nagbayad daw siya sa driver. Di naloka ako mga B. Kasi nadoble na yung bayad, nag-send pa ulit ako, nagbayad din pala si customer. Nakisuyo na lang ako kay customer na isend sa akin yung proof ng transaction sa GCash na nagbayad talaga siya. Tapos ewan ko, dito lang ako nainis sa mga Lalamove driver dyan. Tama po ba yon na wala man lang kayong update sa sender na ibubuk nyo pala ulit yung cake? Kasi tinawagan ko yung pinagsendan ng payment ni ma'am. Nawarla ko pa nga mga B kasi na-stress talaga ako Ang pinagtataka ko kasi, sa Timog niya daw na pick up yung cake. Sabi ko, paano mangyayaring sa Timog? Dito galing sa Fairview yung cake. Yung pala, binook sa kanya ulit yung cake. Di ko siya talaga tinigilan be. Sabi ko, ire-report ko talaga siya pag hindi siya nag-refund. Nag-refund naman siya, pero yung toll fee, dapat siguro hinatian niya yung driver na pinagpasahan niya nung cake kasi nga, hindi naman siya yung nag-deliver, so dapat dun sa driver mapupunta yung pang toll. Pero yun na nga, hinayaan ko na lang. Maliit na halaga para stressin ko yung sarili ko. Mabait din naman yung driver na pinagpasahan. Magkausap nga kami kasi pina-forward ko sa kanya yung conversation na pinasa lang talaga sa kanya yung booking. Ayun lang. Sana hindi na maulit kasi sa tinagal-tagal kong gumagamit ng app na yun ngayon lang talaga nangyari sa akin to. Kayo, may mga experiences na din ba kayong ganito sa mga courier nyo? Naabala din kasi talaga ako ng sobra. Nag-ala Detective Conan ba naman ako, B? Siyempre di tayo papayag isang cake na rin yung 600 pesos Masyado na tayo napahaba. Ito na yung final look ng larva cake natin. Buti na lang cute tong cake ko. Yun lang for today. Thank you for watching. Bye!